The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Magandang hapon po sa ating taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang makapuluhang talakayan this Webinar Wednesdays, handog ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. I'm Drowen Vargas and I will be your host for today's session. Last week's episode, tinalakay natin ang Philippine Standard Industrial Classification or PSIC, and how it helps different sectors in terms of data collection and analysis. Ngayon, sa Season 3, Episode 18, ang topic naman natin ay may kinalaman sa occupational safety and health. At ito ay pinamagatang Rainy Days, Healthy Ways, Workplace Wellness During Wet Weather. But before we begin our webinar, let us start with a prayer. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for the opportunity to gather in this webinar. We thank you for the gift of technology that allows us to connect, learn, and grow even from afar. We ask for your guidance and wisdom for every speaker and participant, so that we may share valuable and inspiring insights. Help us listen with open minds and hearts, eager to learn from one another. Grant us clarity of thought and expression, making our discussions meaningful and impactful. We pray that this session fosters understanding, collaboration, and the sharing of knowledge that benefits everyone. May your presence be felt in our midst, encouraging a spiritual of unity and respect. We trust in your divine wisdom to lead us through any challenges or difficulties we may face today. As we conclude this time together, may we carry forward the lessons we have learned with a renewed sense of purpose and dedication. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon once again and hello sa ating Facebook Live participants. Para sa ating mga viewers, huwag kalimutang i-like and heart react ang ating live stream. At pakishare na rin ito sa inyong workmates, family, and friends upang magkaroon sila ng bagong kaalaman. And don't forget to use #Webinar Wednesdays. Please hit
the follow button on our Facebook page, Dole BWC 1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. For questions or inquiries, kindly use the comment section and this will be addressed by the resource speaker after the lecture. We will now proceed with the discussion proper. Ang topic po natin today is napapanahon, with an emphasis on the word panahon. Dahil this month of June ay official nang idineklara ng pag-asa ang simula ng rainy season. While the rainy season is seen as an opportunity to cool down from the scorching heat of summer, it is also a period when various diseases emerge. Everyone is vulnerable, particularly those whose activities compel them to leave the comfort of their home. This is especially true for workers. Not only their health is compromised as they walk in flooded streets to get to work, but their safety in their workplace can be undermined as well. That's why we're here today. In this session, we will learn numerous ways on how workers can protect themselves from diseases caused by the rainy weather. We will also tackle different preventive measures employers can take in order to maintain and foster a healthy and safe work environment during this wet season. But first, let me introduce to you our expert speaker who will impart his knowledge about our topic. He is a certified family physician, a public health doctor, a medical specialist, and currently a medical officer of the Bureau of Working Conditions. Everyone, please welcome Dr. Marco Antonio Valeros. Doc Mark, magandang hapon po. Okay, hello po, good afternoon sa mga ano po natin, mga suki sa atin pong webinar Wednesdays. Ayan. So as mentioned kanina ni Owen, nung June 2, officially po dineclare na ng Pag-asa ang start po ng rainy season po sa sa bansa natin. Previously nung summer medyo mainit. Ngayon mainit pa rin naman pero unti-unti yung habagat season na ang mas dominant na weather sa atin po sa bansa. Kaya expect po na marami ulan ang papasok po sa atin. Ayan. So before I start po to introduce po yung topic po natin, yung OSH program po kasi na mandatory requirement sa lahat po ng establishment ay ang tatlong elements rather na napapaloob doon. Unang-una po yung resulta ng HIRAC. Ayan. Ikalawa po yung medical surveillance or yung accidents, and of course yung DOLE, mandatory occupational health programs. Sa nabanggit po natin, doon po yung topic po natin ngayon, doon siya papasok sa sa HIRAC po kasi yung hazards as may be determined by the safety officer and yung safety and health committee nakikita natin kung ano yung mga hazards na meron po sa atin pong immediate work environment, at of course even sa outside sa work environment kung papasok or papauwi yung atin pong mga empleyado. So ito po yung tatalakayin natin ngayong hapon. Ayan. So next pa, slides pa. Ayan. So rainy days healthy ways, workplace wellness during wet weather. Ayan. So yun yung aim po natin bagaman maulan, di maganda ang panahon, yung workplace po ay nakahanda para maprotektahan yung ating pong mga manggagawa. Ayan. Ang ulan naman kasi hindi lang naman puro disruption or sabihin nating perwisyo ang binibigay niyan. In fact sa mga magsasaka, it's a blessing for them kasi parang hudyat na siya na pwede na pong magtanim ang ating pong mga farmers. Ayan. So at least ang gusto sana natin business as usual kahit maulan, ay of course yung occupational safety and health with regard sa mga sakit na maaring makuha, ay mayroon tayong mga pananggalang o control measures Next slide po.
Ayan. So for our objectives, no, meron lang tayong apat na objectives, no. So diyan po pumapasok yung ano no, yung knowledge, skills, attitude, no. So with regard sa knowledge, no, yung atin pong sa objective, no, we would want na yung workplace po natin ay makita natin ano yung mga hazards at possible control measures na pwede po nating gawin, ano. Ma-recognize natin ano yung mga risk factors, environmental condition na pwedeng mag-contribute ano sa pagkakaroon ng mga sakit. At of course, yun yung sa skills. Pagdating naman sa ano sa ating attitude, no, yung application ng learning natin, no, makapag-implement tayo ng preventive measures at of course ma-apply po natin yung mga preventive practices sa ating respective work areas. Ayan, next po. Okay? So why the workplace? Ayan. So ano bang meron sa workplace? Ano po? Sabi po nila, no, ang workplace po is an ideal site to implement occupational health programs. No, why? Kasi yung mga tao doon, yung mga workers, they are captured participants. Unlike po sa ano, unlike sa community, no? Ang mga tao doon is transient at of course mahirap makontrol 'yan. Whereas yung workplace kasi, syempre, ano siya, enclosed, secured na ano, no? Or hindi man sila sa isang building, ano? Medyo kahit pa nasa ano 'yan, nasa field pa, no? At least, no, yung mga they are bounded by rules ng ano ng company. So by ano no, by hook or by crook, no, captured participants po ang ating pong mga employees, ang ating mga workers at susunod po sila sa programa ng occupational safety and health na para po sa kanila, para sa kabubuti po nila. Okay, so ano mayroon sa workplace? Existing organizational structure. Andyan po yung safety officer natin, mga occupational health personnel, yung kabuuan ng occupational ano na, safety and health committee na hindi lang yung mga safety and health ah, personnel ang naroroon, ano, kundi maging yung representatives, no, ng mga workers, at doon siyempre si management, no, as head, at of course yung iba pang mga members nito, no, na pwedeng magtulong-tulong para ma-ensure na protektado yung atin pong mga manggagawa laban sa mga sakit na maaring makuha sa tag-ulan. Number two, existing resources, no? Yung manpower, facilities, at of course, mga equipment, no? Para sa kanila, no? So, papasok pa rin dyan yung ano, di ba? Requirement sa atin yung mga workplaces, yung pagpaprovide ng personal protective equipment. Halimbawa, nandoon ka sa isang lugar na bahain, doon sa workplace mo, eh at least meron kang ano, bota na pananggalang mo laban sa baha. Ayan. May mga vermin and pest control na ginagawa para maiwasan yung pagkakaroon ng mga daga na maaaring pagmulan ng leptospirosis. Ayan. Stable population and community. Yan yung sinabi ko kanina, no, sa intro ko, na captured participants ang ating pong mga workers, no? At ano yan, mas madali silang maturuan, ma-educate with regard sa health. Ayan. Easy to implement health promotion activities and a convenient site for occupational health program. Ayan. So, lastly, no, mas madali po yung monitoring, recording, at reporting. Ayan. Next po. Okay? So, yung rainy season diseases po, no, eh, maaari po makaapekto sa atin pong trabaho, no, dala ng, siyempre, pag nagkasakit ka, lilibang ka sa trabaho, mag-absent ka. Siyempre, pag absent ka, hindi ka productive, no? Okay? Kahit pa sabihin na, sige, huwag ka nang pumasok, mag-work from home ka na, hindi pa rin 100% yung ano mo eh. Kasi may sakit ka, no? Mahirap naman magtrabaho ng may sakit. Although kaya naman, up to a certain point, na pero iba yung efficiency mo pagka ikaw ay healthy rather than ikaw ay may sakit. Yung mga common illnesses, no, na nakukuha kapag ka, ano po,
pagka rainy season, no, tulad ng waterborne diseases, respiratory infection, ano, ay maaaring makaapekto po sa atin po pagtatrabaho, no? Dala ng, of course, yung absenteeism, siyempre absent ka, hindi ka mapagtrabaho, reduce yung productivity mo, yung team dynamics, no? Importante yan eh, kasi sa amin dito sa ano, no? Sa amin dito sa Dole, sa division namin, of course, we work by team, ano, na may kanya-kanyang toka yan eh, no? Pero syempre, pag wala yung isa, kulang ka ng members, no? Naapektuhan yung ano, yung flow ng trabaho. So, merong double time para ma-cover yung task ng absent. At of course, increase healthcare cost, no? Sa mga ano no, nagpo-provide ng HMO sa kanilang mga workers, no, or employees, or may health insurance, no, yung mga workers at employees, no. At the end of the year kasi, no, pag nagre-renew tayo, ini-evaluate nila yung utilization. Kapag ka mataas yung healthcare cost, no, ng ano, ng kumpanya, hihingi yan ng dagdag na premium. Ayan. Pero kung ang focus natin is more of sa prevention at hindi nagli-lead into disease, no, yung mga exposure natin laban sa mga elements na ito. Siyempre, yung utilization ng atin pong HMO mas mababa, eh hindi tataas yung ating ano, yung premium na babayaran. Okay, next po. So, for the control measures, no, sa dengue, okay, unang sakit natin na di-discuss ay yung dengue fever, ayan. So, mosquito-borne disease. So, ang vector ng ano no, ng dengue fever ay female, ayan. Ano no, female na ano no, na mosquito, ayan. So, Aedes aegypti ang atin pong ano no, ang scientific name, ano? At of course, yung kumakagat ng lamok ay yung mga babae lamang po, no? So, natatransmit yan, ano? At hindi naman lahat din ng lamok ng Aedes ay may dengue. Nangyayari lamang po yan pag yung lamok ng, ano, no, ng Aedes, kinagat ako, may dengue ako, yon, dala-dala niya yung virus. Kung sino man yung makagat niya, maaring magkaroon po nito. Okay? So, paano siya makokontrol? Una po, meron pong elimination ng breeding sites, no, ng lamok. So maganda, no, mag-ocular tayo sa ating pong mga workplaces. Tingnan natin kung merong mga stagnant water na present sa ating lugar, ano? May mga goma ba ng gulong, or sabihin na nating mga timba o batya na naiipunan ng ano, ng tubig ulan, ayan, na puwedeng pamugaran ng mga lamok, do'n mangingitlog, 'no? At of course, sabi nga dito pati yung gutter, 'no? Pati sa construction areas diyan marami 'yan, eh. So, anong kailangan nating gawin diyan? Siyempre itatapon natin 'yon, itaktak natin para walang pamugaran yung mga itlog, 'no? Kasi do'n nangingitlog yung mga ano, eh, yung mga lamok na babae. Pagka wala na silang breeding sites, eh, makokontrol natin sila. 'Di ba? Sabi nga sa 4S, no, ng DOH, search and destroy. Then, mosquito control programs, ayan. Pero maaari tayo makipag-ugnayan sa LGU para sa fogging at larvicide treatment. Larvicide treatment, ayan, halimbawa, may mga ponds, no, na hindi natin pwedeng takpan, ano? May pwedeng ilagay na gamot naman doon, eh, no? Pamatay ng mga larva ng mosquito. Ayan. So, sa school ng anak ko, natatandaan ko na nung ano pa sila, elementary, high school, ayan. So, nagko-coordinate sila sa LGU, and then ano doon, nagfa-fogging ano sa school. Kailangan i-coordinate natin kasi ano yan eh, ang problem kasi with fogging minsan from this particular na lugar, ano, magpa-fogging doon, lilipat lang naman din yun sa kabila, no? Kawawa lang naman yung malilipatan. Kaya siya coordinated, kailangan, ano, no? Medyo malawak yung area na pag-aanuhan ng LGU, no? Para maiwasan nga na yung palipat-lipat lang yung ano, yung mga lamok. Then, install physical barriers, no? So,
better kung may mga screen tayo sa atin pong mga workplaces, no? Yung mga screen nga ngayon, hindi lang ordinaryong screen eh. Yung screen ngayon treated na rin ano ng insecticide ano na pag dumapo din yung lamok namamatay. Ayan. Then mosquito nets no para sa mga sleeping quarters ng mga workers, no? Sabi nga dito, if applicable. Kasi, of course, meron din tayong batas, ano, na nagre-require ng sleeping quarters, ano, sa mga workers kung inaabot sila ng gabi, no? Particularly 12 midnight hanggang 5 o'clock AM, no? Sa kanilang trabaho, kailangan din nila, syempre, na magpahinga, no? Kasi kung uuwi sila ng ganoong oras, medyo delikado sa daan, no? Pero in lieu of yung sleeping quarters, no, pinapayagan din naman na meron na silang shuttle service, ano, from yung workplace hanggang doon sa sakayan na kung saan ay safe na sila. Pero that is another topic na siguro yan. Then number 4, provide repellents and PPE. Ayan. So, yung mga lotion, no, na repellent sa mosquito or pwede rin naman mag long sleeve at pants, no, para sa mga outdoor na workers. Ayan. So, yung mga security guards natin, pagka sa gabi, for sure naka-ano yan, naka-long sleeve, ano? Dahil protection din yan laban sa mga lamok. Ayan. Next po. Okay, so leptospirosis naman tayo. Ano mo pwede nating ano dito, no? Ano bang origin nito, no? Pagka nababad ka sa baha, ano, na merong contaminated yan ng ihi, ay nababad ka sa baha, na contaminated ng ihi ng daga, no, may possibility na magkaroon ka ng leptospirosis, lalo na po kung meron kang sugat sa paa. So, ang sinasabi nga dito, we should avoid flood water exposure, mag-provide po ng mga bota, mga gloves, rubber gloves, mga kapote para sa mga workers po, na who comes into contact with flood waters, mga field mga field workers natin, ayan, dapat meron po silang mga ganitong klase na PPE. Dapat meron ding strict hygiene protocols na nagre-require po ng paghuhugas, paghugasan ng ating pong mga paa after po nating magkaroon ng contact with potentially contaminated na water, no? Kasi sa kalsada, no, lalo kung may mga tambak na basura, asahan nyo may daga doon. Pagka ganun, masasabi natin na malaki yung chance na contaminated po yung tubig ng ihi ng daga na meron pong ah, possibility, na magkaroon ng leptospirosis, yung atin pong mga workers na mabababad po doon. Medical monitoring, ayan. So, dapat po, may mga health checks po tayo, pagka may mga lagnat, ayan. Tapos medyo nanilalaw yung mata, ayan. At masakit yung yung ating yung liver dito sa kanang part ng ating ng ating tiyan, ayan. Magsuspecha na po tayo na maaring siya, leptospirosis na, at of course kailangan ma-refer agad yung worker o yung employee sa medical facility. Pero wag na nating paabutin doon, no? Sabi nga natin, in any public health system, maganda yung meron tayong prevention. So may mga bota, avoid yung exposure, ganyan. Pero kung hindi maiwasan na expose sa tubig baha, meron din tinatawag na prophylaxis. Ano yung prophylaxis? Ito yung gamot, In this case, yung doxycycline na iinumin ng nung patient na exposed doon sa contaminated na water para kung may leptospirosis, spirochetes man yung baha, ay hindi siya magtutuloy as leptospirosis kasi naunahan mo na ng gamot. Yung doxycycline is an antibiotic at ito ay prescriptive na. Kailangan ng prescription ng doktor for this, no? So dali namang pumunta sa health center kung walang doktor yung kumpanya para magpareseta nito. Kasi yung time element very important, no? Kasi 24 hours, no, after nung exposure sa baha.
At depende yung number of days ng pag-inom niyan kasi may mga category yan eh. Low risk, medium risk, high risk din ano, parang sa ano lang, parang sa workplace classification lang, no? Low risk pag wala kang sugat, ayan. Medium risk, walang sugat pero matagal na nakababad. High risk, may sugat at na-expose sa tubig baha, yan. Mas mahaba yung inuman nung ano, nung gamot pagka high risk. Ayan. Next po. Okay, so tapos na tayo sa dengue, tapos na yung leptospirosis. Susunod po natin ay yan, influenza. Yan. So, viral respiratory illness. Ayan. So, how do we prevent this, ano? So, may bakuna rin naman, ano, for influenza. Ayan. So, pero ito po, no, lilinawin ko lang, ano, kasi medyo maano tong, ano, yung pagbabakuna, eh, no? Dalawang, ano yan, dalawang bagay. Okay? Una, hindi po ano no, hindi po mandatory yung pagbabakuna. It should be voluntary no sa part ng ating mga workers to ano to submit themselves sa immunization. Ikalawa, hindi rin naman po natin nire-require ang employers to provide such no sa ating mga ano mga workers no. So ang sabi nga dito, encourage lamang po siya. Ayan. So gaano kadalas yung pagbabakuna? Okay, yearly po 'yan, no? Why yearly? Kasi marami pong strain ng influenza virus at ano po no, usually kung yung binibigay sa iyo ngayon ay yung strain nung last year. Yan. So ibig sabihin ano, hindi common na bakunahan ka for influenza, hindi ka na magkakaroon ng flu kasi maaring ibang strain yung ano, ma-expose ka at magkaroon ka. Nonetheless, no, mas maganda na rin na bakunado tayo kasi mas malaki yung chance na hindi tayo magkaka-flu dahil sa bakuna. Especially kung yung strain na tinurok sa atin ay yun yung strain na prevalent during that period. Then number two, improve ventilation. Ayan. So katulad din ng ano no, katulad din ng COVID ano, ang ano kasi yung influenza no, it's ano eh transmission niyan ay through droplet, airborne, ayan. So kung poor yung ventilation mo, eh nakakulong lang doon yung mga ano, mga virus, no? Unlike kung free flowing yung ano, yung air, eh, malaki yung chance na ano, no, ma-dilute yung mga virus sa loob, no? Especially kung pumapasok yung sunlight sa atin pong mga ano, no, mga respective workplaces. Then enforce sick leave policies. Ayan. So this is ano eh, di ba? Parang marami kang nakikita no na kasamahan mo sa trabaho. Grabe na yung ubo. Pumapasok pa no. So syempre sa sarili niya siguro no, may mga trabaho siyang kailangan tapusin at importante yung ano niya, yung presence, physical presence niya doon sa workplace. However, no, by doing so, we put yung mga kaopisina natin at risk na mahawa, no? So, parang i-treat na lang natin yan. Ako ba, kung may bulutong, papayagan nyo akong pumasok sa ano? Siyempre, hindi, no? So, the same thing, ano? Kung meron tayong policy na hindi papapasukin yung mga may flu-like symptoms, no? Maganda po yan, ano? Or, pwede naman na ano natin, ano? I-hybrid natin no automatic i-work from home natin yung atin pong mga sick employees no para maiwasan yung hawa-hawa sa ano sa opisina. Pwede naman yun, di ba? Ganun din, di ba? Pag kami sore eyes, hindi rin natin pinapapasok, no? Kasi nga, iwas yung hawa-hawa. Then, practice respiratory hygiene, no? So, pwede naman mag-provide din ng mask siguro, no? Lalo kung ikaw ay symptomatic para, ang tawag din is reverse isolation, eh, no? Na instead na sila yung magmask,
yung mga walang sakit, yung may sakit na yung pagsuotin natin ng mask. Okay? Tapos, alam niyo yung mga, ano, yung cough etiquette, no, na tinatawag. Ayan yung ano, siyempre, pagka uubo ka, maganda may panyo ka, ano, or kung mabilisan na, kasi hindi natin, ano, yung pagbabahinga, no, either dito, or dito, ganito, ganyan, para hindi tatalsik yung atin pong mga ano, mga secretions ano at makahawa po sa iba. Ayan. Tapos syempre importante yung hand washing no. Parang panahon lang din ng COVID. Okay, next po. Yan, waterborne diseases. Ayan. FYI po, no, noong 2023, I think, no, naglabas po kami ng labor advisory. Ayan. Nung labor advisory number 1, series of 2023, no, January pa lang naglabas na po kami. Ito po ay patungkol po sa food and waterborne diseases, no, kung paano siya ano no ma-implement sa ating pong mga respective workplaces, you know. So nandiyan na po yung ano no pagpo-provide ng potable drinking water. Ayan. So nasa ano po 'yan, nasa welfare facilities din naman 'yan ng Department Order 252, even sa ano sa ating pong labor code. I think na nakasulat din 'yan no. Yung mga mandatory welfare facilities. Sanitation inspections, ayan. So, yung mga restrooms natin, check din natin. Ayan, kung nanlilimahid na ba sa dumi yan, ano? Yung canteen, how about yung sanitation niya, titingnan din natin. Kasi po pwede pong doon po, no, magmula yung mga sakit. Ayan. Then, even yung mga ano nga mga food handlers, no, dapat ma-ensure natin na meron silang health certificate galing sa ano sa local government units, no. Dito sa canteen namin, we are proud na yung mga canteen personnel namin ay meron po silang health card galing sa munisipyo, no. So you can also require that sa inyong mga canteen concessionaires sa inyong respective workplaces. Then regular water testing, ayan. Wala naman ano no, coming previously no from Department of Health no, nung 2008 hanggang 2010 no. I was ano medical specialist 2 ng DOH no, DOH NCR no, yung CHD Metro Manila. At periodically no, regular po yung aming testing no sa mga tubig no, sa ano sa mga pipe no, water may mga testing centers yan eh. However no, ano yan, effective yan during yung walang flood. Pero pag may flood kasi, we cannot really say kasi yung mga tubo yung integrity niyan hindi natin alam na pag nagbago yung pressure no, negative pressure, maaring ma-contaminate no yung loob ng mga tubo. So very important no na regularly natetest po natin ano yung mga tubig na lumalabas sa atin pong mga ano mga gripo. Ayan. May mga ano naman, test kit no, na nabibili sa Bambang ano, or better, mas maganda no kung mag-coordinate din po tayo sa LGU o sa mga regional centers ng atin pong kagawaran ng pangkalusugan. Okay, next po. Respiratory infections, ayan. So ganun din, no? Weather protection gear, kailangan po, no? Tulad ng mga jacket, mga payong, ayan. Para sa mga tao na exposed sa ulan, ayan. Tapos, yung indoor humidity, ano rin natin, i-manage din po natin, no? Kasi ang problema minsan, yung mga molds and mildews, no? Na namamahay yan sa ating, ano ating mga workplaces at of course no pagka nalalangkap mo yan ano po pwedeng ma-trigger yung allergy and then mag-lead later on dito sa respiratory infection. Then early reporting and treatment, ayan. So pagka ano no pagka may mga sakit maganda kung may doktor din naman yung kumpanya pa-check up po kaagad no
Kung wala naman, of course, may mga PhilHealth consultant ano naman tayo sites kailangan lang natin na makapag-enroll doon para makapag tayo access ng free consultation. Okay, next po. So, tapos na tayo sa dengue, leptospirosis, influenza, waterborne diseases, respiratory infection. So, susunod po natin ay, of course, skin allergies and mold exposure. Ayan. So, ganun din kanina, no, sa respiratory infection, kailangan ma-dehumidify natin yung workplace. Ibig sabihin, yung mga, yung mga basa doon, mga, doon, mga possible site, no, na pwedeng pag-anuhan ng mga fungus ay nalilinis po natin At of course, ang kasi natin kung familiar kayo sa sick building syndrome, ayan, sick building syndrome yan yung yan yung halimbawa ako pag nasa bahay okay ako pero pag pumapasok sa trabaho nagkakaroon ako ng respiratory infection ng allergies dahil dun nga sa mga fungus na present doon so we need to dehumidify yung workplace sa amin sa sa hospital nga pagka merong merong may doon may sakit na highly infectious na nadala sa isang kwarto. Hindi mo na pinapa-occupy yon. Nililinis yan ng sodium hypochlorite o yung regular na bleaching agent may dilution na sinusunod and then meron ding UV light para siguradong mamatay yung mga molds and mildews, mga bacteria, mga virus na present doon. Okay, so pagsusot din ng PPE hindi lang yung gloves, hindi lang yung proper clothing in fact especially yung mask. Ayan. Then, regular cleaning. Ayan. So, yung regular na pagdi-disinfect ng ating mga workplaces, very important po siya. Okay, next po. Okay, next po. Okay, so for the general preventive measures, ayan, dito na po papasok yung natin, health education campaigns, Kailangan po proactively na kapag tayo Ang trabaho kasi ng OSH personnel is hindi na part po yung curative, yan, yung therapeutic function, yung pagre-refer sa mga facility Pero more than that, doon po tayo sa prevention So how do we go about this Pwede tayong magbigay ng mga lectures, may mga posters, may mga leaflets or uh, any advisory na in the form of memo para ma-educate yung atin pong mga workers kung paano umiwas sa mga sakit ano yung mga sintomas halimbawa ng dengue baka kailangan na natin ng magpa-konsulta bago pa siya mag-escalate into a more serious condition. Then emergency response protocol, ayan, so kailangan may mga tayo, may mga first aid kits din tayo na kung saan ay ah, ma, natin kapag-provide agad tayo ng early intervention sa mga may sakit. For instance, na-expose sa baha, meron ba tayong doxycycline sa atin pong mga workplaces na pwedeng ipainom sa atin pong mga workers na na-expose po doon sa baha The same thing, yung mga nagdudumi dahil meron silang ah, waterborne diseases, foodborne diseases na kailangan nating gamutin. At least meron tayong mga oral rehydrating solution para hindi po sila ma-dehydrate Mga ganun na na mga first aid kits dapat ay na first aid kits, first aid na mga gamot supplies ay dapat readily available siya. At of course, yung OSH committee monitoring. Kaya kailangan natin ng medical surveillance Medical surveillance hindi lang naman 'yan yung yung annual physical exam, pre-employment exam, special exam. Kasama of course sa atin pong surveillance yung resulta ng ng atin pong pagpapa-check up kung may doktor doon na
monitor natin, ay, ang dami na palang loose bowel movement, ay, ang dami na palang nagkakasipon, nagkakatrangkaso. Okay, based on that, makagawa po tayo ng intervention. So very important po, no, yung pag-analyze ng mga data na meron tayo for timely implementation ng ating mga control measures po. Next po. Okay, so para sa summary po, no, yung panahon po ng tag-ulan dito sa ating pong bansa ay nagdadala rin naman, bagamat may benepisyo yan sa ating mga magsasaka, nagdadala rin po siya ng iba't ibang mga sakit, no, na nakakahawa sa workplace settings. No? So, kinakailangan po, no, na ma-address po natin ito, lalo't lalo po, no, na nakaka-apekto po ito sa operation po ng ating pong mga negosyo, no, ng atin pong nature ng operation, no? Kung service man yan, manufacturing, or kung ano man, nahahamper yung productivity ng mga individuals. So, paano natin ito gagawin? Of course, yung mga control measures natin should be directed, sa mga vectors. Ang vector kasi yan yung mga nagdadala ng sakit, no? Tulad ng sa leptospirosis, yung mga daga. Tulad ng sa dengue, yung mga lamok, no? So, kinakailangan po, no, na meron tayong intervention for that, no? Yung sa influenza, respiratory illness, food and waterborne diseases, mga allergies, at of course, yung sick building syndrome, no, na dahilan po because of yung mga molds, no, yung mga fungus, no, and mga mildews. Next po. Okay? So to protect po yung mga workers health at ma-maintain yung productivity nila, as employers po, no, maganda na makapag-implement po tayo ng comprehensive range of control measures aligned with OSH standards, no? Tulad ng environmental controls, no? Number one, tulad ng pag-eliminate ng breeding sites ng mga lamok, improve natin yung ventilation, of course, yung pest and vermin controls, no? Then, personal protective equipment, ayan. So, mag-provide po tayo ng mga rain gear, mga repellents, respiratory protection, ayan. Health services, ayan. So, medical monitoring natin, no? Pagbabakuna, ayan. At of course, yung early referral systems natin, no? May ma-identify tayong mga facilities na pwedeng pagdalhan ng ating pong mga pasyente, ng ating mga workers. Then, hygiene and sanitation protocols, no? Magkaroon po tayo ng hand washing facilities, yung food safety practices natin, regular cleaning, at of course, yung paglilinis po, no, ng ating pong mga mold prone areas, no? Usually mga ano yan, yung mga restrooms, marami po diyan. Okay? Then administrative controls, ayan. Tulad ng health education campaigns, yung policy natin on sick leave, at of course yung proactive OSH committee involvement. Okay? So sabi nga dito, by addressing each disease risk with targeted workplace interventions, organizations can significantly reduce the incidence of illnesses and ensure safer and healthier working environments, no, throughout the rainy season. Yan. Hindi naman natin mapipigilan ang ulan, pero at least, no, business as usual tayo kasi may mga program tayo to address yung mga possible sakit na maaaring makuha, and by doing so we maintain yung yung protection sa atin pong mga manggagawa, at of course subsequently nagpapatuloy po yung pagiging productive na workplace ng atin pong mga establishments. Ayan. Next po. Okay, so for the conclusion, sabi nga dito, preventing rainy season-related diseases is a shared responsibility between employers, workers, and the OSH committee. Ayan. So, hindi lang naman si employer yan kasi kung wala ring participation o cooperation ng ating pong mga workers, baliwala. Ano?
the same time, yung OSH committee, sila rin po yung ano niyan yung implementer ng programang ito. So very important, na magkaroon po ng collaboration, ating mga employers, mga workers at yung OSH committee. Then number two, with proper planning, awareness, and implementation of practical control measures, workplaces can minimize health risk and maintain operational continuity. Ayan. So, sabi nga, nandyan yung nandyan yung hazard, andyan yung risk. Andyan yung ano, yung ulan, hindi mo naman makokontrol yan kasi yan, kalikasan yan no? Pero at least, as long as nalilimit natin yung exposure sa mga hazards na ito, ay business as usual. Tuloy-tuloy yung ating trabaho. Then number three, employers are urged to integrate these disease prevention strategies into their OSH programs, ensure that all personnel are equipped, informed, and supported to remain healthy and productive despite seasonal health challenges. Ayan. So, for as long as lagi tayong nag-educate sa ating pong mga employees, sa ating pong mga workers, yung culture of safety and health, ma-inculcate sa kanilang mga mind, sa kanilang heart, sa paggawa po nila, sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, ay na-ensure po natin, na as a whole, as a team, we care for each other, yung pagdating sa safety and health ay we are on each other's back, na kailangan walang magkakasakit, kailangan laging nagtutulungan, nagkakaisa, para isulong po yung mga programa ng safety and health programa, laban sa mga sakit na dala po ng ulan. And next po. For final words, ayan, sabi nga dito, the policy, yung OSH program natin on yung mga rainy days na diseases, reflects the strengthened commitment of DOLE to enforce safety and health standards in all workplaces, ensuring the rights and protection of every Filipino worker from occupational hazards. Ayan. Next po. I think that was my last slide, Ito pala yung pinaka-last, So ito yung mga social media account namin. Of course, meron pa tayong Q&A. However, baka may mga tanong tayo later on. Please, mga tanong na hindi natin na ihabol ngayon, by all means, pwede naman nyo kaming i-email o mag-communicate sa amin, through those yung mga social media na account namin sa BWC. Ayan. So proceed na po tayo sa Q&A. May tanong po ba? So, thank you very much, Doc Mark, for that thorough and eye-opening presentation. I'm sure na maraming natutunan ang ating tagapanood, and kahit ako ay marami ring natutunan. Now, it's time for some Q&A. We're gonna start answering the questions submitted during today's presentation. But you can still submit your questions through the comment section, and Doc Mark will be happy to share answers and advice. So, Doc Mark, our first question is, what is the legal basis for implementing an occupational safety and health program that addresses workplace risks during the rainy season? Okay, so pagdating po dito, yung sa legal basis, ayan. Actually, marami po yan. Yung labor code, civil code, yung OSH standards, even yung
yung RA 11058, kasama na po yung IRR niya, DO 252, no? They require employers, no, na mag-provide ng safe working environment sa kanilang mga workers. Ayan. Or if no, yung mga hazards na nabanggit are cannot be eliminated totally, no, at least may control measures tayo, at a minimum may control measures tayo na ma-prevent yung exposure ng atin pong mga ng ating mga workers doon po sa doon po ah, sa mga hazards na nabanggit natin, no. Siguro, no, yung tanong niya, it's more of kasi sa mga mandatory occupational health na program ni Dole, ayan, for instance, yung sa drug-free workplace, yung sa cancer, yung sa TB, pa ba, yung mga sa HEPA B, ayan. May mga yan, mga Republic Acts, mga executive order na directly na tumutukoy doon. Pero dito, it's more of yan yung kailangan nating talagang i-conduct yung ating hierarch para ma-ensure po, no, na lahat ng mga hazards na maaring ma-expose yung ating pong mga workers ay na-address po natin. Ayan. So, yun yung legal basis po natin sa pag-i-implement po nito. Unlike sa mga nabanggit ko na merong mga laws, through Republic Acts, executive orders, ito po it's more of initiative ng workplace to determine yung mga hazards nila, especially itong mga rainy days na diseases na nabanggit natin kanina. Okay? So, ang second question po natin, Doc, is, are employers mandated to provide appropriate rain gear, such as raincoats, waterproof boots, and umbrellas, to workers, especially those performing outdoor tasks? Okay. Nabanggit naman sa tanong yung those performing outdoor task, no? So ito yung mga workers na exposed sa mga hazards uh, while in the field, dahil nagpe-perform nga sila ng task, they are syempre entitled sa PPE, no, sabi sa batas sa 110 RA 11058, Department Order 252, it should be appropriate and of course free of charge, walang babayaran. Okay, pero pagdating sa mga workers na wala namang exposure because yung kanilang job description do not require them na ma-expose sa ulan, po, discretion niya ng ng atin pong mga ah, employers. At of course, maaaring based din sa agreement, mga collective bargaining agreements ng kasi sa amin dito, sa Dole, provided naman po kami ng mga mga pag sa disaster, rather, provided din naman kami ng mga PPE, ayan. So depende na po sa yan, sa agreement. Pero for those workers na exposed, sa mga hazards na nabanggit in the performance of their task, outdoor task, by all means, they are entitled sa PPE po. So, ang third question po natin, Doc, ay, are employers required to provide support or assistance to workers commuting to and from work during severe weather conditions such as heavy rain or flooding? Ayan. I think parang familiar kasi sa akin yung tanong kasi previously I encountered the same query sa phone, ayan. So ang po dito, ang backdrop nito, may mga establishment, tumbukin ko na ha. Yung BPO for instance, kasi yan import
importante sa kanila yung ano eh, yung manpower, no, na kailangan may sasagot sa mga calls, no. So, yung company, they provide, no, mga shuttle service, no. In fact, no, minsan wala nang uwian, no. Papadala din yan ng pagkain sa ano, no, sa doon sa station ng mga employees, mga workers natin, which is good din naman, ano. Pero ganito yan, ano, ah, with regard sa ano, no, to pagpo-provide ng mga ganitong assistance, ano, eh, pwede naman nating ano, no, sa ibang mga sectors naman, ano, pwede naman nating i-exercise yung Labor Advisory number 17 series of 2022 ata yun, na paki-check na lang yung ano, yung work suspension in the private sector due to inclement weather. Ang sinasabi doon, yung employer pwedeng mag suspend ng work, no? Pagka masama yung panahon, may baha, ayan. Kasi minsan si ano, no, si Malacanang ang suspension lang, di ba? Schools tsaka yung work sa government. Pagdating sa private, we leave it ano sa mga employers. So ang sinasabi doon, pwede silang mag-suspend ano ng work, no. Mas maganda kasi na maging proactive tayo rather than ano, no, i-expose natin sa ganitong condition yung mga workers, no. Lalo kung pwede namang i-work from home, ano. Maganda nga maging part ng business continuity plan kasi 'di ba meron tayong ano emergency preparedness, no. Yung kakambal ni emergency preparedness, yung business continuity plan. Ayan. So hindi ka nakapasok. So kung maganda naman din ng internet connection, hindi brown out. Pwede naman kayo mag-work from home. So sabi doon ano, employers are allowed to suspend ano work, no, with ano, no, the recommendation ng safety officer or ng safety and health committee. Kasi nakita natin na totally, no, physically impossible naman na makapasok, no. At of course, kung makapasok man, talagang malabo makarating ng nasa oras kasi kakaunti bumabiyahing sasakyan. Makarating ka man doon, basang-basa ka rin, na expose ka pa sa baha, pwede ka pang magka-leptospirosis. Might as well mag-work suspension na lang or mag-hybrid, no, na pwedeng work from home na lang, ano, kung yung nature ng work allows for such arrangement, kasi hindi naman lahat ng ng work pwedeng mag-work from home, no? For instance, manufacturing, sa service, malabo yun. Kailangan kasi ng physical presence po doon. Ayan. So, yun po, no? Take a look doon sa Labor Advisory number 17, series of 2022. Ayan. Maraming salamat po sa sagot niyo, Doc Mark. And for our fourth question po, is it part of the safety officer's duties to proactively disseminate weather-related safety information and advisories during the rainy season? Okay, so na-mention ko nga kanina, no, yung word na proactive, no, kasi sa prevention tayo no. So, yan, part nga talaga ni safety officer yan. In fact, sa ano namin, ano, sa template ng disaster preparedness, dapat si safety officer kasama ng safety and health committee, minomonitor nila yung weather condition para makapagbigay sila, no, ng sound advice, no, kung pwede bang pumasok o pwede hindi pumasok. Ayan. So, parang ganyan, ano. So, yung mga personnel po natin, ano, o personnel, they should be, ano, no, uh, may eye sila para sa preventive aspect ng healthcare, no, tulad ng anticipation, recognition, evaluation, and control of workplace hazards, no, before, no, magkaroon ng adverse outcome. Mahalaga po na na-anticipate natin na magpapapasok tayo pero ito yung mangyayari sa atin. Nangyari sa akin yan no, nung nag-estudyante ako, no. Yung namin hindi agad nag-suspend, pumasok kami.
And then kalagitnaan ng ano, lakas pa rin ng ulan, bumaha na, stranded kami sa school. So, walang choice yung management, no? Pinakain kami, in fairness naman sa kanila. At tinayagan naman kaming mag-stay doon sa ano, sa school, no, sa vicinity. Estudyante pa ako noon eh. I think na sa mga workplaces, no, inaalaw din naman yung mga ganoong scenario. Pero okay, kung ano kasi, no, kung medyo advanced ka mag-ano, andiyan naman na yung ano natin eh. In fact, no, what ano, no, yung after yung Yolanda, no, na medyo nabulagaan lahat. Sabi ng DOST Pag-asa, kulang daw kasi sa equipment to determine yung outcome ng weather ano, no, ah, during that time. So bumili ng mga Doppler radar, kung ano-ano pa na didetermine na natin ngayon kung magiging maulan, no. In fact, no, hindi lang the same day eh. Meron silang at least, no, mga 1 week na ano, no, na advisory, no, kung papaano yung magiging pag-ulan na mangyayari. At least na-anticipate natin 'yon. So dapat talaga maging proactive po tayo sa mga bagay na ito. In fact, pati yung mga diniscuss natin kanina, maganda mai-relay din natin sa ating pong mga kasamahan sa work, no? Kasi yung OSH naman, ano, hindi lang yan kung ano yung sinasabi ng DOLE, no? Of course, guidance sa amin, general rule sa amin. Pero sa part ng workplace, may mga nadidetermine tayong hazards na maaaring unique sa atin o kung hindi man unique sa atin, ano, no, nangyayari talaga na wala pang advisory or wala pang department order na nanggagaling sa amin. By all means, no, it does not preclude naman yung mga establishments na gumawa sila ng programa beyond, no, what is required by the OSH standards, no. By all means, no, yung OSHA standards is a minimum, no. Minimum lang yan, minimum requirement of law. You can go beyond that, no, kasi yung sa amin general lang eh. Whereas kayo na nasa mismong field, alam niyo kung ano yung mga nuances, no, ano yung mga peculiarities meron sa inyo. For instance, nasa Kamanaba ka, sa Malabon, sa Nabotas, no, sa Valenzuela, na alam po natin na flood prone areas, ano po. So maging ano po tayo, proactive, no, sa pag bibigay ng mga babala sa atin pong mga manggagawa, no, lalo ngayon na panahon po ng tag-ulan. Ayan. Okay. Yan. So, once again po, a huge thank you po to Dr. Valeros for being with us today. Doc, meron po ba kayong ibang advice or paalala sa ating mga viewers? Ayan. So yung ano po, no, yung Department Order 252 ay na pirmahan noong April 28, no, sa as part ng ating ah, World Day for Safety and Health, no, na activity. Na-publish siya noong May 1 at effective na siya noong May 16. So maganda po, no, na ano po natin siya, no, na aralin siya para ano natin, no, ma-assimilate natin yung mga pagbabago dito. At kung meron pong hindi malinaw na mga section po doon, you can always ask clarification po sa amin, ano. Ang layunin po natin, ano, bilang ah, kinatawan po, no, ng Dole Bureau of Working Conditions is maging malinaw po sa bawat isa yung nilalaman ng ating mga issuances. At of course, no, ang bottom line naman doon, it's not merely compliance. Kasama na siyempre yung compliance doon, ano. Pero it's more of protection of our workers, no. Yung layunin ng mga ini-issue ng mga polisiya ng Dole. So hopefully po sa mga susunod na mga webinars po ay patuloy po namin kayong makasama at of course maging interactive po yung atin pong gagawing discussion.
baka may mga tanong po na hindi po na i-relay sa amin ngayon ay maaari nyo pa rin namang ipadala po sa amin pong mga social media account na na-post po natin kanina. Okay, again, magandang hapon po sa atin pong lahat. Thank you, Owen. Thank you po sa atin pong mga manonood na palagi pong walang sawa na nanonood sa amin, nakikinig sa amin. At gaya ng binanggit ni Owen kanina, we encourage you na i-share po natin yung ating pong kaalaman sa iba, no? Itong ating Facebook Live ngayon ano naman 'yan. Nandiyan lang 'yan, ay pwede nating ipadala po sa ating mga kakilala. Ayan. Thank you, Owen. Thank you po sa mga audience po. Gandang hapon sa inyo lahat. Thank you po ulit, Doc. Also, thank you po sa lahat ng nag-submit ng questions. Katulad nga po na sinabi ni Doc Mark, kung meron po kaming hindi nasagot na tanong ngayon, rest assured po na ang aming social media team ay sasagutin ang inyong inquiries. Announcement po, the Bureau of Working Conditions will be conducting episode 19 of Webinar Wednesdays on 11th of June 2025. Ang topic po ay labor inspection towards cooperative labor standards and compliance, another essential topic for workplace safety and health. And that concludes our webinar for today. I believe that we can say that it has been a very productive day dahil napakarami po nating natutunan sa ating speaker. If you have further questions, you may send us an email at ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole hotline 1349. Again, please follow us at Dole BWC 1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and Dole. Again po, i-share na rin ninyo ang video na ito online at huwag kalimutang gamitin ang hashtag Webinar Wednesdays para mas marami pang maging informed sa mga programa ng BWC, Dole at ng kanilang mga attached agencies para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Once again, this is your host, Drowen Vargas, and on behalf of the Bureau of Working Conditions, thank you for joining us today. Stay safe and see you again sa ating next episode. Bye-bye po. Thank you. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumuguri sa mga Dole Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.